Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa isang ina na handang gawin ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng pamilya mula sa mga pirata na sumalakay sa kanilang isla, ang hindi nila alam na mayroon siyang itinatagong lihim. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2026 na pinamagatang The Bluff. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa panahon ng mga pirata sa Caribbean, isang barkong pangkalakal ang sinalakay ng mga pirata sa gitna ng maalon na karagatan. Naalarma ang kapitan ng barko na si H.K. Burden kaya agaran itong pinaghanda ang lahat ng tauhan subalit wala silang nagawa sa mga tulisan sa dagat at napatay ang lahat ng crew. Ngunit may nadiskubre ang kapitan ng mga pirata sa matagal na nitong hinahanap mula sa kapitan ng barko. Pinagnakawan noon ang kapitan na si Connor ng ginto at mayroon siyang mga palatandaang marka. Sa pamamagitan ng logbook nalaman ng pirata ang kanilang lugar na pinanggalingan at ginawa siyang bihag. Makalipas ang 6 na araw, sa Cayman Brac, isang isla na nasa sakop ng British Empire, mayroong maliit na komunidad ang naninirahan rito na mapayapa kabilang si Ursel Boden ang asawa ng kapitan na hawak ng mga pirata, na nag-alalang hindi pa rin ito nakakauwi. Ang kapitan ay may kapatid na babae na si Lizzie. Mayroon itong kasintahan na palihim na dinadalaw ang dalaga sa bahay na ikinagalit ni Ursel dahil muntikan na silang masunugan. Ang mag-asawa ay meron ding anak na lalaki na nagngangalang Isaac na nahihirapang maglakad. 59 na araw nang lumipas mula nang umalis ang ama, nalulungkot ang bata nang hindi pa ito nakakauwi lalo na't nalalapit na ang kanyang kaarawan, pero naniniwala ang ina na darating ang ama na palagi nitong ginagawa. Ang magkasintahan nagpaplano ng pagtatanan, hindi siya nahuli ni Ursel kahit ang totoo alam niya naman talaga na may dumadalaw sa hipag at ipinagpatuloy ang araw-araw nilang pamumuhay na umaasang makakauwi na si Boden. Bago matulog si Isaac, iniisip ng bata may hindi na tamang nangyayari sa ama. Upang mapawi ang lungkot, binigyan ito ng ina ng regalo na kunwari iniwan ng kanyang ama kung sakaling mahuli ng dating sa kanyang kaarawan. Nang gabi ding yun may dumating ng mga pirata sa isla. Nakasalubong ito ng kasintahan ni Lizzie habang inaalala ni Ursel ang asawa sa pag-alala. Maaga rin umalis ang dalaga na may iniwang sulat sa pamangkin bilang pamamaalam. Nagising naman si Ursel nang may narinig ito sa labas at nang tingnan nakita niyang may paparating, agad nitong ginising ang anak upang itago sa ilalim ng bahay at naghanda sa pagdating ng mga kalaban, ngunit dumaan ito sa bubungan ng bahay. Sinubukang lumaban ni Ursel sa mga pirata subalit pinagtulungan siya ng mga ito at tuluyang nahuli. Nang hahanapan siya ng pera, ibinigay nito ang naitabi ngunit hindi pala yun ang pakay nila kundi ang mga ginto na katulad ng kanilang dala at sapilitang pinagsalita. Sa daungan dumating na din ang kapitan ng pirata na si Connor. Nakita ito ng namumuno sa komunidad na tinatawag na Custod at agad nilapitan upang malaman kung mayroon siyang maitutulong sa pagbisita. Nagpakilala ang kapitan ng pirata kung saan pasunod na ang mga tauhan nito. Patungo na si Lizzie sa napag-usapan nila ng kasintahang lugar, ngunit natagpuan niya na lang ito doon na patay habang walang kaalam-alam ang mga taga-isla sa nangyayari, pero ang pastor na si Bradley may napansin sa daungan kaya pinasuri nito ang baybayin. Nang makita ang mga paparating na pirata agad pinalikas nila ang lahat upang magtungo sa simbahan para magtago. Nang makilala ito ng Custod na isa siyang pirata na isa sa most wanted, pinahanda niya ang kanyon upang pigilan ang mga bangka na makalapit sa baybayin, ngunit nakita ang kanilang binabalak kung saan mayroon itong sniper at naunahan ng pirata habang wala namang nagawa ang Custod. Samantala, pinapahirapan si Ursel ng mga pirata sa loob ng kanyang bahay upang malaman ang kinaroroonan ng ginto. Narinig ng mga ito na may bata sa ilalim pero nagsalita si Ursel ng kanilang lengguwahe. Nagtataka ang pirata kung paano siya natuto hanggang sa inilabas na nito ang totoo na kaya niya talagang lumaban ng patayan sa kanila. Sa labas pinagtulungang pigilan si Connor ng mga taga-isla, ngunit wala silang magawa sa pirata na pinatay ang mga kalalakihan na pinuprotektahan lang ang isla. Nagawa namang makaligtas ng Custod at balak paputukin ang kanyon sa baybayin, bago pa niya nagawa na pigilan ito ni Connor sa binabalak habang si Ursel nagawa ding mapatay ang lahat na nasaksihan mismo ng anak. Ngunit sa kabila nito tuluyan ang nakadaong ang mga pirata sa isla. Bumalik din si Lizzie upang humingi sana ng tulong pero nasaksihan niya ang mga pangyayari at agad nagtago. Sa ngayon ang Custod bihag na ng mga pirata, inalam sa kanya ng kapitan ang kinaroroonan ng pantawag ng Navy pero tumawa lang ito, subalit pinagbantaan ni Connor ang simbahan kung saan nagtatago ang lahat. Napilitan na itong magsalita ngunit pinatay pa din siya ng pirata sa pamamagitan ng kanyon.
Matapos mapatay ni Ursel ang lahat agad itong sinuri ang anak upang tumakas. May paparating naman sa kanilang bahay na inakala niyang kabilang sa pirata, pero ito pala ay ang pastor upang ipaalam ang pagsalakay ng piratang dating may ugnayan sa kanila. Si Ursel ang hinahanap ng mga ito at naniniwala ang pastor na siya lang ang tanging makakapigil sa kanila dahil dati niya pala itong kapitan nung panahong pareho pa silang pirata. Ngunit walang ibang iniisip si Ursel kundi ang kaligtasan ng anak, subalit nalaman niyang umalis si Lizzie kaya ipinatakas na nito sa pastor ang anak upang hanapin ang dalaga. Habang sa oras na yun tinatakasan ni Lizzie ang mga pirata, nang malapit na itong masundan natagpuan siya ni Ursel at agad isinama. Nakarating na ang mga pirata sa kanyang bahay nang wala na silang inabutan. Wala din silang matagpuan na ginto kaya pinasuyod ng mga ito ang buong isla ngunit nalaman ni Connor na mayroon itong anak at sinundan ang mga bakas. Nasa gubat na ngayon ang pastor na nahihirapan dahil hindi na kaya ng wheelchair ang daan, bigla silang may narinig na paparating buti na lang si Ursel ang nakasunod. Hindi nagtagal na tagpuan na ng mga pirata ang naiwang wheelchair na ang ibig sabihin malapit na silang masundan. Naroon ang mga ito sa ilog upang tumawid sa kabila na ikinatakot ni Lizzie dahil may kung ano sa ilalim ng tubig. Matapos makatawid ng mag-ina nakita nilang paparating na ang mga pirata, nagpaiwan ang pastor upang hindi sila masundan kung saan nakilala siya ni Connor na si Blackheart Bradley. Bumalik si Ursel upang tingnan ang sitwasyon, nakita niya na lang na binaril ni Connor ang pastor at maging ito ay nakita, pinahabol siya sa mga tauhan nang hindi nila alam na may buwaya pala sa ilog. Ang mga nakasunod hinabol si Ursel sa gubat, isa-isa niya napigilan ang mga ito at nailigtas ang anak sa pirata. Si Ursel ay ang dating pirata na kilala sa tawag bilang Blood Mary sa pangkat ni Connor, mayroon siyang sariling barko at crew pero pinili niyang magbagong buhay kung saan itinakas niya ang mga ginto ni Connor. Ngunit walang balak sumuko si Ursel sa mga pirata, nakipagsundo ang kapitan na mabawi ang kanyang ginto kapalit ang asawa nito na si Captain Bowden. Matapos nito nagtungo sila sa lihim na kuweba sa isla, naroon lahat nakatago ang totoong pagkatao ni Ursel bilang dating pirata at ang mga gintong nakabaon na kailangan niya upang mabawi ang asawa. Ang mga pirata dinala si Bowden sa kanyang bahay, nakita nito ang mga dugo sa harapan na ipinag-alala ang mag-ina. Nakuha na din ni Ursel ang mga ginto na balak niya sanang ibaw noon hanggang kamatayan, ngunit nang malaman na dating pirata si Ursel iniisip ni Lizzie na isa siyang kriminal, inamin niya ang totoo pero siya lang ang tanging pag-asa nila. Ang kanang kamay ni Connor na si Mr. Lee sinigurado kung ginto pa din ang kanilang misyon, inihayag ng kapitan na walang halaga sa kanya ang ginto kundi ang tapusin ang buhay ni Bloody Mary. May binabalak naman si Ursel sa kabila ng mag-isa lang ito na harapin ang mga walang awang pirata, agad niyang pinahanda sa anak ang bangka na gagamitin pagkatapos niyang iligtas ang ama. Habang bantay sarado ng mga pirata ang paligid ng bahay, palihim na nakapasok si Ursel at naglatag ng mga pampasabog sa daan, isa-isa niya rin tinapos ang buhay ng mga bantay upang makapasok ng walang nakakaalam. Sa loob na tagpuan niya si Bowden na humihingi ng tawad dahil sa kanya nahanap ito ng pirata, balak niya kasi sanang gamitin ang ginto upang ipagamot ang kanilang anak sa doktor na tumutulong sa mga kagaya ni Isaac. Ngunit nakatunog ang mga pirata ng may mali sa paligid, hindi rin kayang mapakawala ni Ursel ang asawa dahil nangangailangan ng susi ang kadena kaya napilitan na itong iwan si Bowden upang gawin ang palitan. Pagdating ng kapitan wala na roon si Bloody Mary, narinig niya na lang sa labas na nagkakagulo ang lahat matapos itong magpakita para sa usapan kung saan nagkita ulit sila ni Mr. Lee na ngayon ay kanang kamay na ng kapitan. Nang walang balak sumunod ang pirata sa usapan, pinasabog ni Ursel ang nilatag niyang bomba kanina kaya napaatras ang mga ito. Dumating din si Connor at nagkaharap ulit ang dalawa sa matagal na panahon. Inakyat ni Ursel ang kahon na kanilang napag-usapan mula sa balon para sa kasunduan, nang makita ng kapitan ang ginto pinalabas niya sa tauhan si Bowden para sa palitan ngunit hindi pa natapos roon ng pirata dahil mayroon pa itong kailangan, gusto niyang pagbayarin si Ursel sa pagtataksil sa kanya noon matapos niya itong iligtas at ginawang malakas. Nanlaban si Bowden sa pirata bilang kapitan sa kapitan, isa-isa ring pinasabog ni Ursel ang mga bomba sa paligid na pumatay sa mga pirata. May sniper namang nagtangka sa buhay ni Bowden pero hindi ito nakatama. Subalit natalo siya ng kapitan na si Connor sa laban, napilitang sumuko si Ursel upang iligtas ang asawa at nakahandang gawin ang lahat. Ngunit tinuluyan pa ding pinatay ng pirata si Bowden at balak isunod si Ursel dahil ang ginto ay pambayad niya lang sa mga crew. Siya talaga ang pakay nito upang kolektahin ang bounty sa kanyang ulo. Pero may nakahanda pa palang plano si Ursel.
pinasabog niya ang ginto at tumakas sa lagusan sa loob ng balon bago gumuho. Nakabalik si Urcel sa kuweba ngunit nawalan na siya ng malay mula sa mga sugat. Galit naman si Mr. Lee sa kapitan nang nawala na sa kanila ang ginto at sa kanya isinisisi ang lahat. Nang balak na sana itong aalis, bago niya pa nagawa pinatay ito ni Connor saka nag-anunsyo na magbigay ng pabuya sa kung sino ang makakahuli kay Bloody Mary mabibigyan ng kalayaan mula sa tatlong imperyo. Sa kuweba malungkot ang lahat nang malaman na patay na si Budden, nadiskubre naman ng mga pirata na nakaligtas pala si Bloody Mary sa pagguho. Dahil hindi rin magtatagal mahahanap sila sa kuweba, kailangan nilang makaligtas hanggang umaga upang makapagpadala ng signal sa British Navy sa pamamagitan ng usok. Gusto ng anak na tumakas na lang sila gamit ang bangka ngunit tumanggi ang ina dahil masusundan lang sila kaya gusto na niyang tapusin na ito ngayon. Nakakalamang naman si Urcel na kabisado ang loob ng buong kuweba, gustong tumulong ni Lizzie at ng anak kaya napilitan na itong pumayag. Sa mga oras na yun sinusuyod ng mga pirata ang gubat. Di nagtagal may natagpuan silang bakas kung nasaan ang pinto ng kuweba. Binili ni Urcel ang anak na pag may nangyari maglayag na ito upang humingi ng tulong sa rehimen ng Briton. Tuluyan ang napasok ng mga pirata ang kuweba kung saan sila nagkukubli. May nakitang daan ang mga ito ngunit nang buksan may bitag palang iniwan si Urcel habang nagtatago lang ito sa malapit. Sa pilitan ng pinasok ng mga pirata ang daan, nakita rin si Urcel sa kanyang pinagtataguan pero ang hindi nila alam may nakahandang pampasabog sa loob na sinindihan ni Lizzie at napatay ang mga pirata. Nakaharap ni Urcel ang ilan sa kanila kabilang ang kapitan na si Connor. Nakapaghanda na ito ng mga armas na gagamitin laban sa kanila ngunit nang bumalik si Lizzie upang tingnan buhay pa pala ang isang pirata, buti na lang nailigtas ito ni Isaac at agad tumakas ang dalawa. Nang hindi makapasok ang mga pirata dumaan sila sa ibang bahagi ng kuweba, muntikan nang mahuli ang magtita pero dumating si Urcel upang tapusin ang mga ito. Nagpaiwan na si Lizzie ngunit nahuli ulit ito ng pirata, buti na lang may nahatak siya kung saan napatay niya ang pirata at nabawi ang kwintas ng kasintahan na ninakaw nito habang napatay naman ni Urcel ang lahat. Sa ngayon si Connor na lang ang natitira. Nakipagsundo siyang magharap sila sa liwanag at matagumpay ding nailunsad ni Isaac ang bangka para sa pagtakas. Sumunod si Lizzie sa baybayin na nakita ng dalawa na kasindi na ang pantawag ng saklolo. Si Connor pala ang nagpaapoy na hindi akalain ni Urcel gagawin ito. Doon na tinapos ng dalawa ang naudlot nilang laban noon sa matinding labanan. Parehong nasugatan nila ang isa't isa ngunit nahirapan si Urcel dahil lamang pa din ang kapitan sa kanya ng lakas at tinanggap na lang sana ang kamatayan. Pero dumating si Lizzie upang pigilan ito, nagkaroon pa ng pagkakataon si Urcel na lumaban at doon na niya napatay ang kapitan at agad tinulungan ng dalaga. Sinabi na niya ang kanyang totoong pangalan na siya si Miriam. Ang pag-aakalang wala na lahat, nakatago pala ang mga natitirang ginto sa ilalim ng bangka, nakalaya na din ang isla sa mga pirata habang patungo na ngayon doon ang British Navy. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!